Mga kaibigan, sa araw na ito, marinig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Sally. Isa akong ina sa 3 mga supling. Ngunit ang tawag na ina ay hindi nararapat sa akin, sapagkat inabandon ako ang aking mga anak sa loob ng halos 3 dekada nang dahil sa kahirapan. Pero ngayon, gusto kong itama ang aking mga pagkakamali at punan ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking mga anak. Ito ang aking buhay. Sigurado ka ba sa gusto mo na bumalik uli sa mga buhay nila? Maraming taong kang nawala sa kanila. Sa palagay mo, tatanggapin ka uli nila? Gino, mga anak ko pa rin sila. Oo, hindi ako naging mabuting ina sa kanila. Inabandon ako sila. Pero pinagsisisihan ko na yun. 60 anyos na ako. Nararamdaman kong konting panahon na lang ang kaya kong ilagi sa mundo. Kaya hanggat nabubuhay ako, gusto kong itama lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa mga anak ko. Gino, ina pa rin ako. At umiiral pa rin ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Bilang asawa mo, susuportahan ko ang desisyon mo. Nandito na tayo. Ako nang kakatok, Sally. Tao po! Tao po! Pasensya na ho sa abala. Ito ba ang bahay ni na Jimena de los Santos? Opo. Dito nga po nakatira si Auntie Jimena. Sino po sila? Pakisabi, nandito si Sally. Sandali lang po. Tita Jimena, may mga bisita po kayo. Si Sally daw po. Ano, Sally? Opo. Ate Jimena? Sally? Oh, Diyos ko! Sally, ikaw nga! Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin o nagparamdaman lang. Sa totoo lang, akala ko patay ka na. Ano ba nangyari sa'yo, ha? Mahabang kwento, Ate Jimena. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, iniwan ko sa iyo mga anak ko. Pagkatapos, nakipagsapalaran ako sa siyudad ng maraming taon. Maraming trabaho kong pinasok. Pagiging tindera, waitress, sweeper, kasambahay, konduktora sa bus. Halos 10 taon din ako nakipagbuno sa buhay. Bago ko nakilala si Gino at napangasawa, nagkaroon kami ng 4 na anak. At lahat sila ngayon, may sarili-sarili ng pamilya. Hindi mo man lang naisip na dalawin sina Theo, Basil at Iris. Ang totoo niyan, matagal ko lang gusto magpakita sa mga anak ko. Kaso nauunahan ako ng takot. Sigurado, galit silang 3 sa ginawa ko sa kanila. At yun ang mali ko, Ate Jimena. Kasi walang araw o gabi na hindi ako binabagabag ng aking konsensya. Ate, sorry. Nung umalis ka at iniwan mo sa akin ang mga anak mo, nagpakaina agad ako sa kanila. Pinunan ko lahat ng mga pagkukulang mo. Minahal, inaruga, pinakain, at pinag-aral ko sila ng mahabang panahon. Aawa ng Diyos, nagbunga din yung mga paghihirap ko. Si Theo, engineer na. Si Basil naman, isang certified public accountant. Si Iris naman nag-aaral ng paggawa ng mga alahas. Wala pa silang mga sariling pamilya, pero masasabi ko, successful na sila sa buhay. Maraming salamat, Ate Jimena. Ay, kaya lang, hindi ko alam kung magiging masaya ba sila kapag nalaman nilang ikaw ang kanilang ina. Ate, handa ko naman tanggapin anumang
masasakit na salita ang bibitiwan nila sa akin. Teo, Basil, Iris. Siya ang aking kapatid, si Sally. At ang ina ninyong tatlo. Mga anak ko. Kayo po ang tunay naming ina? 2 taong gulang ka pa lang nung iniwang kita. Kaya hindi mo talaga ako mamumukhaan. Pero nagbalik ako sa inyo para itama ko ang lahat ng aking pagkakamali at mapunan ang lahat ng pagkukulang ko sa inyo bilang isang ina. Mama, sanggol pa lang ako nung iniwan ninyo kami. Pero alam niyo po ba, matagal kong hinangad na isang araw nakabalik ka sa amin. Ang tagal po namin kayong hinintay. Patawarin niyo ako, mga anak. Wala na po sa akin kung nagkamali man kayo noon. Ang mahalaga, nagbalik kayo. Ma, payakap po. Oo naman. Oo naman, anak. Salamat, Iris. Pinatawad mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Teo, Basil, patawarin niyo na ang inyong mama kung malaki man ang naging kasalanan niya sa inyo. Teo, Basil. Ma! Ma! Anak ko. Patawarin mo ko kung iniwang kita ng matagal. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Masaya po kaming magkakapatid kasi nagbalik na po kayo. Pero ako hindi. Hindi ako masaya. Teo, Akala nyo mapapatawad ko kayo sa ilang dekadang pag-abandona mo sa amin? Hindi. Kaya hindi mahalaga sa akin kung bumalik ka man o hindi. Teo! No, Ate Jimena. Kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang babaeng yan bilang ina ko. Oh, umalis na yung asawa nyo. Bakit hindi pa kayo sumama sa kanya? anak, nag-usap at nagkasundo na kami ni Gino na bumalik muna sa bahay namin para asikasuhin yung mga apo namin. At nagpasya rin ako na dumito muna si Sally para magkaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Sana sumama na kayo sa asawa nyo. Kasi hindi namin kayo kailangan. Kuya Theo, respeto mo naman si Mama. Mama? Mamang tawag mo sa kanya? Bakit? Kailan ba siya tumayong ina sa'yo, Basil? Hindi man siya naging ina sa atin noon, still, kuya, siya pa rin ang nagluwal sa atin. Nabuhay tayo nang wala siya. Kaya makakaya rin natin ngayon na wala siya. Wala na ako ng ganang kumain. Teo! Bumalik ka dito! Teo! Auntie, hayaan po muna natin si Kuya Theo. Sally, pasensya ka na sa inasal ng panganay mo. Ate Jimena, tanggap ko na yun eh. Naiintindihan ko naman siya. Engineer Theo, ito yung progress report natin sa Masagana Homes 2. Our project is well praised by our investors. Magandang balita yan. Anyway, ina-expect din nila na magiging successful itong Parker Building na ginagawa natin, ha? Kaya kailangan din nating pagtuunan ng pansin. Teka, ano yun? Ano yun? Ha? Engineer, gumuguho ang building! Mababagsakan tayo ng mga baton para masakto! Ate Jimena, kumusta na si Teo? Sally, Ano lagay niya? Ligtas sa bakal ako. ligtas na si Teo. Pero ang sabi sa akin ng doktor, napuruhan ng mga paa niya. Anong ibig mong sabihin?
namin. Hindi na makakalakad pa ang iyong anak. Teo, nandito na tayo sa bahay. Oh, magluluto muna ako ng pananghalian natin, ha? Maiwan ko muna kayong dalawa ni Teo, Sally. Siya nga pala. Nagpalit na kayo ng kwarto ni Basil. Dito ka na ngayon sa dati niyang kwarto sa ibaba. Para hindi mo na kailangang umakyat pa ng hagdan. Halika. Ihahatid kita sa bago mong kwarto. Hindi na, huwag na. Hindi na kailangan. Kaya kong pagulungin ang wheelchair ko na mag-isa. Teo, anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong mabuhay nang hindi humihingi ng tulong sa'yo o kahit kanino. Diyos ko. Kailan kaya ako mapapatawad ng anak ko? Hindi ko matanggap na nangyari sa akin ito. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa Diyos para ibigay niya sa akin ito? Itong napakalaking pagsubok. Teo, binigay sa'yo ang ganyang klaseng pagsubok. Hindi ibig sabihin susuko ka na lang sa buhay. Kailangan tanggapin mo nangyari. Magsimula ka ulit. Bumangon ka. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Ang importante, buhay ka. Hanggat may hininga, may pag-asa. Ate Jimena. Maiwan ko muna kayo ng mama mo. May asikasuhin lang ako doon sa kusina. Anak. Ano kailangan niyo? Nandito ako para dabayan at tulungan ka. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi ko kayo kailangan. Teo, ako ang iyong ina. At kung may problema ang isang anak, ang kanyang ina ang tanging masasandalan niya. Anong sabi niyo, ina? Alam niyo bang ibig sabihin yan? Hindi, Sally. Hindi mo alam kung paano maging isang ina. Dahil ang isang tunay na ina, mamahalin at aarugain niyang kanyang mga anak kahit gaano pa yun kahirap. Walang ina ang matitiis na abandonahin ang kanyang mga anak sa loob ng mahabang panahon. Nasabi ko na sa'yo dati na kaya ko nagawa yon dahil sa kahirapan. Hindi ko kayo kayang buhayin tatlo. Hindi ko maaatim na mapariwara kayo ng dahil sa akin. Kalokohan yan. Kalokohan! Kung talagang dahil sa kahirapan, kaya mo kami iniwan. Bakit nung mag-asawa ka kay Gino, nagkaroon ka ng mga anak sa kanya? Hindi sumagi sa'yo na abandonahin sila dahil sa kahirapan. At saka may kaya naman si Gino. Tingin namin, inahon ka niya sa kahirapan. Bakit hindi mo lang sumagi sa isipan mo na balikan kaming tatlo? Kasi hindi mo kami talagang mahal. Hindi kami mahalaga sa'yo. Yung mga anak mo lang kay Ginong itinuring mong mga anak. Tayo, anak. Kaya sa susunod, huwag niyong ipangalandakan sa amin na kayong ina namin. Kasi ang totoo, wala kaming ina. Wala! Wala! Auntie Jimena, nasan po si Mama? Bumalik na ang mama niyo kay Gina. Pero huwag kayo mag-alala.
Nangako naman siya dadalawin pa rin niya kayo. Theo, Basil, Iris, may aaminin ako sa inyo. Ano po yun, Auntie? Nung nagpakasal ang mama ninyo kay Gino, nagbalak siya na kunin na kayong tatlo sa akin. Pero sa kaloob-looban ng puso at isipan ko, hindi ako pumayag. Ayokong mawala kayo sa akin kasi tinuring ko na kayong mga anak. Kaya ang ginawa ko, lumipat tayo ng bahay nang hindi niya alam. Oo. Sa mahabang panahon, tinago ko kayo kay Sally. Kailan ko lang sinabi sa kanya yung present address natin, kaya nakapunta siya sa atin. Kasama si Gino. Kaya, Theo, hindi kasalanan ng mama mo kung bakit hindi niya kayo nabalikan. Ibig mo sabihin, Auntie Jimena, Hindi alam ni Sally. Ang totoo, pinagkait ko kayo sa kanya. Patawarin niyo kung tatlo kung naging makasarili ako. Nagawa ko lang yun kasi mahal na mahal ko kayo. Auntie, Kaya pakiusap. Patawarin mo na ang mama mo. Tanggapin mo na siya. Theo, mahal ka niya. Mahal na mahal. Ochi. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo. Pero tama naging desisyon mong bigyan mo muna ng espasyo ang panganay mo. Sally, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang ina. Darating ang araw, matatanggap ka din niya. Sandali, may kumakatok sa labas. Baka ang mga anak nating sina Daisy Trina yan. Bubuksan ko lang ang pinto. Sally, may mga bisita ka. Mama. Basil, Iris, mga anak ko, buti na pasyal kayo. May dala po kami mga pasalubong para sa inyo, Ma. Sana po magustuhan ninyo. May kasama pa po kami, Ma. Ma? Anak. Ma? Bakit ka umiiyak, anak? Patawarin po ninyo ako kung nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa inyo noon. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo agad natanggap bilang aming ina. Hindi ko po dapat ginawa yun sa inyo. Pinagsisisihan ko po yun. Inamin po sa amin ni Auntie Jimena na nung nagpakasal kayo ni Tito Gino, sinubukan niyo kaming bawiin sa kanya. Pero sa halip na ibalik, itinago niya kami sa inyo. Kaya po pala, hindi kayo nagparamdam sa amin ng mahabang panahon. Oo, totoo yun. Matagal ko na kayong gustong hanapin. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero huwag sana kayo magalit sa Tita Jimena niyo. Hindi naman po kami galit kay Auntie. Na-realize lang din po namin na wala kayong kasalanan. Masana, mapatawad na po ninyo ako. Teo, kahit kailan, hindi ako nagalit o nagtampo sa'yo.
Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ang gusto ko lang naman makabawi sa inyong tatlo. At sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa ho. Tinatanggap po namin kayo ulit sa buhay namin. Mahal na mahal po namin kayo. Tama po si Kuya Theo. I love you, Ma. I love you din po, Ma. Ay, naku. Payakap na sa mga anak ko. Ma, Ito na siguro ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon ko. Nakasama ko na ulit ang aking tatlong anak. Nagsimula ng panibagong buhay. Hindi man ako naging mabuting ina noon, pero sinisikap ko na ngayon na makabawi sa aking mga anak. Sa ngayon, may sariling pamilya na sina Theo, Basil at Iris. Salamat sa Diyos dahil binuo niya muli ang aking pamilya. Ako si Sally, isang ina, at ito ang aking buhay. mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Lionel Benamin. Sound effects: Jerry Mutia. Musical scoring: Buboy Salonga. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Directed by Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.